umaga sa inyong lahat. Kami ang ikalimang grupo ng Fidlar Video Research at ang napiling naming paksa ay ang Golden Age ng OPM. Ito ang napili naming paksa dahil nais naming malaman kung bakit patok na patok ang OPM noong dekada 60, 80 at 90 at nais din naming malaman kung bakit humihina na ito ngayon. Alam naman natin na ang OPM ay naging isang malaking halaga na ating bayang Pilipino. Ito ay bahagi ng ating kultura at ating identidad. Ngayon, hangad namin malaman kung ano nga ba nangyari sa ating OPM na dating sikat ng 70s, 80s at 90s. At ngayon ay parang nabaliwala na dahil sa mga banda na sumisikat galing sa ibang bansa. Ang sinaunang musika sa kabuuan ay nagsasaad ng katangiang nagpapahiwatig ng mga saloobin, pangarap at kahilingan ng mga katutubo. Lumipas ang panahon, umunlad din ang musika sa Pilipinas habang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mga Amerikano. Unang pinakilala sa atin ng mga Amerikano ang rock and roll music noong 1898 hanggang 1946 na nagbigay daan sa pagsibol ng Pinoy rock. Noong 1950s, nag-umpisa ang unang Pinoy rock at ang sumunod na mga taon, nagbigay agad ng parangal sa Pilipinas ang Rockefellers, isang bandang puro Pilipino. Ang kanta nilang Killer Joe ay ang nagpasikat sa kanila sa buong Amerika. Noong 1970s naman, nag-umpisa ang Manila Sound. Sumunod dito ang folk music. Ang pinasikat na gumagawa ng folk music noon ay si Freddie Aguilar. Ang kanta niyang anak ay sumikat sa buong Asya at Europa. Noong 1980s, nag-umpisa naman ang punk rock katulad ng mga bandang Betrayed, The Jerks, and Urban Bandits. Noong 1990s, nauso ang pop rock na kultura. Ang Eraserheads ang tinuturing na pinakasikat sa Pilipinas sa larangan ng musika. Sinabayan din ng parokya ni Edgar, River Maya at iba pa ang pagtaguyod ng pop rock sa Pilipinas. Sa sumunod na mga taon, sumibol naman ang hard rock at heavy metal ng mga bandang Wolfgang at Razorback. Hindi naglaon ay nagumpisa din ang mga underground music na limitado sa publiko dahil sa kakulangan sa kapital. Ngayon, tinutuloy ng mga banda ang sinimulan ng ating mga ninuno at nagsisilbing inspirasyon sa kaunlaran tulad ng mga bandang Pupil, Hale, Sponge Cola, Kalya Lili at marami pang iba. Ang OPM o Original Filipino Music ay mga awiting kabilang sa pop music na pinasikat noong 1950s hanggang 1990s. Ang mga awiting ito ay isinulat at inawit ng mga batikang mga awit sa Pilipinas tulad ni Ryan Cayabyab at Freddie Aguilar na pinasikat naman ng mga artista sa iba't ibang larangan ng pag-awit tulad ni Sharon Cuneta, Kula Dasma, Shasha Padilla, Martin Rivera, Gary Valenciano, Basil Valdez, Ray Valera, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Jaya, Lani Misalucha, Lea Salonga, Jano Gibbs, Noel Cabangon at ang Apo Hiking Society. Sa panahon ngayon, ang OPM ay kumakatawa na rin sa kahit anong uri ng awitin na nilikha dito sa Pilipinas o sinulat ng mga Pilipinong individual, hindi alintana kung kailan ito sinulat. Nag-interview kami ng mga ilang estudyante kung may alam silang kanta noong 70s, 80s at 90s. Go! May ano ka bang kanta noong 1970s, 80s, tsaka 90s? Mga 90s lang kasi hindi ko man naabutan yung 80s tsaka 70s. Siguro sila Regine Velasquez, mga Eraserheads, Francis Mayo. Pero familiar ka sa mga songs ng 70s, 80s? May naririnig ka pa ba? Oo naman. Kasi diba, usually sa karaoke, diba naririnig natin mga 80s, 70s. Gusto mo ba ito ulit? Oo. Familiar ka ba sa mga banda noon? Tulad ng Eraserheads, parokya ni Edgar? Meron pa ang CD nila. Sa tingin mo, bakit ganun kasigla yung OPM? Kasi parang mas nado-dominate na ng mga international artists yung music dito sa Philippines. Yung mga K-pop, yan, yung mga Americans. Pag-go. Kailan pa bang mga kanta ng 1970s, 80s? Gaya ng Puso Ba To, With a Smile,
in grad school. Familiar ka ba sa mga banda na po? Tulad ng Eraserhead, Kamitan, Yeah. Rocket Head? Familiar ako sa May alam ka mga kanta nila. hindi. Pero familiar ka. Sa tingin mo, bakit hindi ganun kasigla OPM? So, tingin ko lagi bigay kasi lang kasi yung mga American songs, diba, parang tinatabunan nila yung Philippines. Yung OPM concerts, mga Hindi naman lang ganun mga concert. like Foreign concerts. No, OPM. OPM. Ano yung pinag mo concert? OPM. Dahil, ano mo yung lunch ko lang. Thank you. Hi, sir. So, Luigi, may alam ka bang mga kanta na umuso noong 1990s? Oo naman. Mahilig ako sa Eraserheads. Lalo na yung kanta na Alapap, Ang Huling El Bimbo, pati yung pare ko. Yun. Sa tingin mo, bakit hindi na ganun kasigla ang OPM ngayon? Feel ko kasi kung i-compare mo sa dati, yung OPM, masaya, tungkol sa pag-e-enjoy, pakikisama ba. Eh ngayon, ang OPM, panay love song, panay malungkot at madidilim na kanta. Maraming salamat, Luigi. Walang anuman. Narito kami para interviewin ang Executive Director ng OPM na si Elmar Ingles.